So blessed Sunday everyone. Salamat sa Diyos. Nandito tayo lahat. Amen? So in behalf of Pastor Anita Carane, we welcome you to our 9 a.m. service in the presence of God. Sino pong nagagalak na kasama natin ang Diyos? Alam mo, wala na pong ibang sasarap sa presensya ng Diyos. Amen? But did you know that you can mararamdaman mo yan or pwede mo rin yung maramdaman sa loob ng kwarto mo. When you do your devotion, when you do your prayer, hindi lamang dito. Sometimes, kinukulong na natin si Lord na dito na lang natin siya nararamdaman. But alam mo ba, in your personal devotions, God can encounter you. Amen? Hindi lang dito sa church. That's why you need to understand the Word of God. Kailangan meron tayo pang araw-araw na devotion sa Panginoon at pananalangin. Invite na, hallelujah. Sa atin sa mga online viewers, engage with us through your comments. And so let's read our text for today in Ephesians 4:11-16. Basa, 1, 2, 3, go. Now these are the gifts Christ gave to the church, to the apostles, prophets, to the evangelists, to the pastors and teachers. Verse 12, read on. The responsibility is to give God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This is the meaning of the will of the such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be matured in the Lord. Measuring up to the full and complete standard of Christ. Next verse 14. Then we will be no longer immature like children, who will be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced. Sige, read on. 15. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, Who is the head of study, the church. Last verse, malakas. He makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow. So that the whole body is healthy, growing in full of love. Say amen to the word of God. Amen. Last week po, ang pinag-usapan natin, no one is righteous. Many of us accept Jesus as your Lord and Savior. Ang laging nangyayari, pag tinanggap mo si Kristo, ang laging tanong, anong kasunod? Tama po ba? Hindi nagtatapos na in-accept mo si Jesus as your Lord and Savior. So today, gusto kong paliwanag po sa inyo yung susunod na mangyayari. But when you accept Jesus as your Lord and Savior, we need to have a community of believers or a church. Kailangan mapabilang ka sa isang simbahan. Hindi natatapos na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba yan? Because in church, you will grow in the love of God and in the knowledge of God. So, lumalago ang Kristiyano sa church or sa community. Amen. Hindi lalago ang isang Kristiyano ng mag-isa lang. If you will see kung paano tayo ginawa ni Lord, we are built to have a community. Nasubukan niyo na po ba nang wala kayong kausap? Naalala niyo po yung lockdown before? Hindi ba't nakakabaliw ang walang kausap? Amen? Ang hirap nung wala kang makausap na iba. So, doon mo makikita, we are built to have a community. Walang Kristiyanong lumalago na walang church. Na walang mga co-believers, na walang community of believers. Amen? So, kahapon po, nagkaroon po tayo ng parang clean-up drive dito kasi madami po talagang mga gagawin dito. And by the way, sa mga hindi nakapunta, do not be condemned. I know that may kanya-kanya tayong ginagawa, but thank you for your prayers. Yung iba, doon saan po ako natutuwa? Pag nagtutulong-tulong ang community of believers, nagiging madali. Yung iba, nagpadala ng mga pagkain. Sabi ko, salamat sa Lord, may pagkain. Amen. Tapos yung iba, talaga nagdala ng maraming punas, nagdala ng maraming kalakasan at pasensya. Amen. Kasi hindi kayo madali maglinis. Amen. Alam mo yung basa, tapos nagtutulo ulit, basa. Sabi ko, nakakasawa to. Amen. Hindi siya madali. Pakisabi, hindi madali. But the Bible says in verse 16, sabi niya, and each part does its own special work. So kaya tayo po, may kanya-kanya tayong gagalawan. Pakisabi, may kanya-kanyang gagalawan. At ang gusto ng Diyos, yung nagtutulungan po tayo.
So, our title for today is The Church. Pakisabi, The Church. Sa panahon po natin ngayon, pag sinabing church, pag sinabi ang salitang simbahan, ang unang naiisip ng tao, gusali o relihiyon. Tama ba? Pag sinabing church, ay, EJT Church yun. Di ba? Normally, yun ang alam ng tao, it's the building. It's the religion. But when Jesus says, my church, He is not referring to a physical building or specific denomination or any human-made institution. The word church in the original Greek is ecclesia. Pakisabi, ecclesia. Allow me to teach today, which means called out, assembly, or congregation. So ang church pala, hindi yung building. Yung tao. Amen? Pag sinabing church, hindi po yung building, hindi denomination, hindi religion. It is the congregation. So this term was used to describe a group of people called out for a specific purpose. Tayo po'y tinawag for a specific purpose. Amen? Emphasizing the idea of being set apart. So the word church, it refers to all believers. Pakisabi, kasama ako doon. Those who are called out of darkness into light. Sino po dito at kahit pa paano maayos-ayos ng buhay? Amen? You are being called to darkness into light. Kaya ang sabi ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people. Pakisabi, I am chosen by God. Sabi niya, a royal priesthood, a holy nation, a God's special possession. Pinapangalagan tayo ng Diyos. Kaya kung ang tingin mo walang nagpapahalaga sa iyo, pinapangalagan ka ng Diyos. Amen? Dahil sa atin mga kapatid, marami po ang tingin sa atin, wala na nagkikare sa atin, wala na nagmamahal sa atin. But God says, you are my special possession, so that you may declare the praises of Him who called out of darkness into wonderful light. Tinanggal ka ng Diyos sa kadiliman, dinagay ka niya sa kaliwanagan. Amen. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga mukha ninyo kahit papano nagliliwanag na. Dati puro wrinkles, ngayon kahit papano ngumingiti ka na. Dati, di ba? Dati you're a grumpy Joe. Alam mo yun? Nakaganon. Right now, nakikita na natin yung glory ni Lord. So the Church of Jesus is not just local, but universal. Meaning, hindi lang tayo ang church. Lahat ng mga believer, ang tawag sa kanila, they are included in the church. Pakisabi, they are included. Kaya pag nakakilala tayo ng kapwa nating Kristiyano, they are part of the church. Amen? Alam mo, ang mahirap pong ginagawa ngayon ng mga lingkod ng Diyos or ng mga institution or ng mga churches or magkakaibang church, they set their church apart. Parang kumbaga, inilalayo nila. But we are the part of the body of Christ. Amen? Because the church consists of individuals who have responded to Jesus call. Lahat tayo tinawag. Nandiyan ka hindi dahil aksidente. Nandiyan ka dahil tinawag ka ni Kristo. Alam niyo po ba yon? Kasi, alam niyo po, na ang bawat kaluluwa, God is intentional. Hindi ka by accident na nandyan. Meaning, kaya ka nandyan, may nanalangin para sa'yo. Meaning, kaya ka nandyan kasi gusto ng Diyos makilala mo siya. Kaya ka nandyan, hindi mapabilang sa relihiyon, hindi pagdagdag ng number, kundi makilala mo si Kristo. So you answer the call of God. Amen? Ang tumawag sa iyo ang Panginoon. Yung taong nag-invite, yung taong ginamit ng Diyos, yan lamang ang taong ginamit niya para tawagin ka. Kasi hindi tayo tatawagin ng Diyos sa sasabihin niya yung pangalan mo. Biel. Halika. Hindi ganon. Amen. Tatawagin ka ng Diyos by your circumstance. Sino po dito, nung una wala siyang pakialam sa Diyos, pero may nangyari sa buhay niya, biglang lumapit sa Diyos. Ang tawag doon, pagkatawag sa Panginoon. Tinatawag ka ng Diyos. Kasi kung minsan, kung titignan mo, ang tawag po ng Diyos, little by little. Sometimes, gentle muna. Pag di ka nakinig, palala ng palala yan. Hanggang hahayaan niya may mangyari sa'yo. Para makinig ka sa tawag niya. Amen? Because we can ignore the call of God. But thank God, pakisabi, thank you Lord. Sinagot ko na. Amen? Nasubukan niyo na, may tawag kayo, hindi niyo sinagot. Nakita niyo pala yung pangalan, wala kang interest para kausapin. Pero pag tumawag ang Diyos sa iyo,
Panginoon ko, hallelujah. Kailangan, sagutin mo, pakisabi, sagutin. So, the church consists of individuals who have responded to Jesus' call, putting their faith in Him in following His teaching. So yung mga taong sumagot sa panawagan or tawag ng Panginoon, linalagay nila yung pananampalataya at sumusunod sila saan? Sa katuruan. Saan ba unang binanggit ni Jesus yung word na church? In Matthew 16:18, sabi niya, "And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail." The proper context of this, hindi sinasabi ng Diyos na si Peter, kay Peter niya gagawin, kundi sinasabi ng Diyos na gagawin ko. Gagawin ko yung simbahan. Because some denomination right now, they are proclaiming that they are the right denomination because of this verse. Later on, malalaman nyo. Amen? Sabi na, He is the first Pope. O, alam nyo na yung tinutukoy ko. Amen? But no, the context of this, nung sinabi ni Jesus, I will build my church. Ang tinutukoy niya ay congregation. Ang tinutukoy niya is believers. Amen? So Jesus' statements, I will build my church and shall not prevail against it, is a profound declaration of His authority and enduring strength of His people. Nung itatatag ni Jesus yung church, ang goal ng Lord, manatiling nakatayo ang church. Manatiling lumalakas or nag-i-endure yung mga tao. So there are 5 important things we should know about the Church of Christ. Number 1, the church is built by Jesus and not by human efforts. Ang nagtatag ng church, ang gumawa ng church, sino? Si Jesus, hindi tao. Kaya oppose ako sa sinasabi na He is the founder. No, He is the instrument. Because God built the church. Ginamit lang ang tao. Amen? So the church is built by Jesus, not by human efforts. The phrase, I will build my church, underscore that Jesus Himself is the founder, the builder, and the sustainer of the church. Bakit ko po ito pinapaliwanag po sa inyo? Para alam nyo na kabilang kayo sa institusyon, sa congregation, sa community na ginawa ng Diyos. Hindi ito gawa-gawa lang ng tao. Amen? Kailangan maintindihan natin na ang simbahan ginawa ng Diyos para manatiling mag-thrive ang mga tao. So it's not about human efforts, tradition, or hierarchies. Ang nagtatag ay ang Diyos. Pakisabi, ang nagtatag ay ang Diyos. Kaya lahat nagsisimula sa Diyos. Kung ang church nagsimula para kumita, delikado yon. Amen? Kung ang church nagsimula ng hindi sa Panginoon, delikado yung may papamahagi nun. Nakita ko one time, nakita niyo po ba? Nasa may San Fabian, may nagsasabi na siya daw ang Holy Spirit. Sabi ko, delikado to. Totoo yun, makikita niyo sa San Fabian, Pangasinan. Meron pong mga tao na sinasabi, He is daw the living Son of God. Siya daw yung Holy Spirit, sabi ko. At marami siyang nauuto. Delikado yung mga yan. So it's not about human efforts, tradition, and hierarchies. Kaya nagsisimula lahat sa Diyos. Pakisabi, nagsisimula lahat sa Diyos. So the church foundation is Christ. Tatandaan po ninyo, you are here because of Christ. Wala ka dito dahil nandito yung crush mo. Wala ka dito dahil natutuwa ka sa amin. Walang ganon. Amen? You are here because of Christ. And it is built on His teachings, sacrifice, and resurrection. Sa kanyang mga katuruan, sakripisyo, at resurrection. Bakit ko po sinasabi po sa inyo to? Sa panahon natin ngayon, sometimes the church is based on personality. Alam niyo ba yon? Pag tinanong sinong church mo, ay sinong pastor ninyo? Ay kayo, si pastor ganito. Sometimes, binibase na nila sa personality. Alam niyo po, anytime pwede ako mawala dito. Do not base your faith sa personality. Base your faith upon Jesus. Amen? Nandito tayo dahil kay Kristo. Amen ba? Hindi ka pupunta dahil kay Pastor Biel. Hindi ka pupunta dahil kay Pastor Bal, kay Pastor Anida, kay Pastor Rafa. Hindi. Pupunta ka dahil kay Kristo. Amen? Amen ba? Kasi maraming, darating yung point, ay, nabibless ako kay Pastor ganito. Hey, hindi ba siya yung magpipreach? O, wag na lang.
You are here because of Christ. Maybe gagamitin ng isang lingkod ng Diyos para i-drone ka, pero hindi ka dapat doon nakatingin. Amen po ba? That's why the Bible says in 1 Corinthians 3:11, "For no one lays any foundation other than the one we already have, and that is Jesus Christ." Amen? Kaya nga sabi sa Matthew 7:24, "Anyone who listens to my teachings and follow it, it is wise for like a person who builds a house on a solid rock." Matthew 7:24. Sa lahat daw po na nakikinig sa salita ng Diyos at ginagawa ito, he is wise. Amen? Kaya dapat yung foundation si Kristo. Pakisabi ang foundation si Kristo. Because our foundation is Jesus Christ, and the foundation of our faith is not on religion but in Christ. In Galatians 1:7-8, sabi niya, actually, there is no other gospel. Nandun yan sa kopya natin, Brother Raymark. Actually, there is no other gospel. But I say this because there are some of you who are upsetting you in trying to change the gospel of Christ. Galatians 1:7-8. Hallelujah. Si Raymark nalilito na. Ayan, yun, napagod yan. Galatians 1:7-8. Gusto ko po ito pakita sa inyo. Bakit ko ito sinasabi sa GNT? Meron ba tayong GNT dyan? Sabi niya sa Galatians 1:8 in GNT, there is no other gospel. Tatandaan po ninyo, last week, tinuro ko sa inyo paano tayo maliligtas. Paano? Nakalimutan nyo na. Paano? Through Jesus Christ. Your righteousness is in Christ. Ang sabi dito, there is no other gospel, but I say this because there are some people who are upsetting. Meaning, maraming tao nagsasabi ng ibang gospel. Kaya maraming magkakaibang relihiyon, maraming magkakaibang denominasyon, kasi maraming sinasabi the other gospel. At tatandaan mo, anong laging kliniklaim? Kami yung totoo, kami yung maliligtas, kami lang yung pupunta sa langit. Hindi kayo na. That's why we base our faith in the Bible. Dahil sabi niya, who are upsetting and trying to change the gospel of Christ. Marami po kayong makikilala. Marami kayong, kasi alam mo ba't ko po sinasabi sa inyo to? Lahat ng mga new believer, lahat ng mga hindi pa nakakaintindi masyado ng Bible, you will be shaken by other gospel. Tama ba? Sino po dito, aminin niyo man o hindi, bakit ang daming relihiyon? Tama, tanong niyo po ba yan? You know why? Because there is another gospel. Amen. Kaya kailangan nyo marinig ang salita ng Diyos. Kaya that's why you need to read the Bible. Kailangan ikaw mismo nakakaalam. Kaya ngayon ibang relihiyon, sabi nila, ayaw nilang pagbasahin yung mga tao ng Bible. Why? Para mauto nila yung mga tao. Kami, we are encouraging you to read the Bible. Kayo naman yung may ayaw. Baliktad ata ah. Amen. Kaya namin ni-encourage para malaman ninyo. Amen po ba? Amen. Pakisabi, Lord, I repent. Magbabasa na ako. Gisingin mo ko lagi. Bahala kayo pag si Lord gumising sa inyo. Ha? Verse 8, sabi niya, oy, bangon ka. Sabi niya, but even we or an angel from heaven. Sabi ni Paul dyan, kahit kami man, kung may sinasabi na ako dito na hindi na align sa salita ng Diyos, huwag kayong maniniwala. And sabi niya, or an angel from heaven should preach to you another gospel different from what we preach. Kaya nga yung iba, alam niyo po ba, na karamihang relihiyon, it is founded by the angel na nakilala daw nila. Aralin ninyo lahat ng relihiyon. Saan nagsimula? May bumisita daw sa kanilang anghel. Ako naniniwala ko hindi anghel yun. Because the Bible says, demons or the devil can clothe in the, pwede siyang magpakita siya as an angel of light. Alam niyo po ba na ang demonyo hindi magpapakita sa inyo na merong hawak na fork tapos may mga sungay? Hindi siya magpapakitang ganun. Amen? Kasi hindi mo siya i-entertain pag ganun siya magpapakita sa iyo. Amen? Di ba kaya nga yung ex mo, di ba? O, hindi niyo nakuha yung joke ko. Hindi ko sinasabing demonyo, di ba? Amen. But sabi niya, but even we or an angel from heaven should preach to you another gospel that is different from what we preach to you. May he be condemned to hell.
Kaya magdadahan-dahan tayo. The church is built by Jesus. Huwag kayo maniniwala pag may nagsabi na siya na yung huling sugo ng Diyos. Hallelujah. Tapos na ang sugo. Tapos na kay Kristo. Amen. Kaya pag sinabi niya, ako na yung huling padala ng Diyos. Hindi. Padala ka ng demonyo. Tama ba? Even if we are an angel of heaven. Kaya mga kapatid, we need to be wise. We need to have the wisdom of God. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Because Jesus is the cornerstones that ensures that the church existence and growth are rooted in Him. Ang church ay rooted kay Lord. Meaning, anong Tagalog ng ugat? Dapat ang church nakaugat kay Kristo. Kaya kung mapapansin nyo, that's why we quote Bible verses. That's why we have this message, this preaching in the Word of God. Kasi pag galing sa tao, hindi totoo yun. Pwedeng fallible. But pag galing sa salita ng Diyos, it is rooted. Pakisabi, rooted. Dahil pag rooted ka, mas lalago ka sa tama. Amen. It's not in a lie, but in the truth. Kaya sabi ni Ephesians 2:20, together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Jesus Himself. Ipakita nga natin, ano ba yung cornerstone? Para makita po ninyo. Alam niyo, nung una ako nagbabasa ng Bible, sabi ko, ano ba itong mga to? Cornerstone, keystone, ang dami. Pero ito sabi, ito po ang cornerstone. Pundasyon siya. Na pag linagay mo yan, nung unang panahon po, wala pong buhos-buhos. Bato lang dati. Kaya ang gagaling ng tao nun, no? Bato lang. Tapos hinuhulma po nila yan. And in ancient times, a cornerstone was a massive, sige tuloy mo lang yung mga natin, yung mga image natin. Was a massive and perfectly measured, the first stone placed on the corner of the building. Yan ang unang itinatayo para tumayo yung gusali. Amen? So ang church dapat nagsisimula kay Jesus. Hindi nagsisimula kay pastor, hindi nagsisimula sa worship team, hindi nagsisimula kung kanino pa man. It is first the cornerstone. It is Jesus. Bakit ba kayo naggagathering? Because of Jesus. Kaya sabi niya, it joined the two walls together. Ito yung nagko-connect. Naintindihan niyo ba? So sa atin, ang nagko-connect sa atin, si Jesus. Hindi tayo nagko-connect dahil kilala kita. Hindi tayo nagko-connect dahil kamag-anak tayo. Nagko-connect tayo dahil kay Jesus. Because the cornerstone is Jesus. Amen? Kahit pa man mag-asawa kayo, hindi ka nandito dahil sa asawa mo, kundi nandito ka dahil kay Kristo. At ang nakapagitna sa marriage ninyo ay si Kristo. Nakukuha niyo po ba? Because it joined the two walls and the exact angle, level, in the direction of the entire structure. So if Christ is the cornerstone of the church, it will move in the right direction. Marami pong simbahan ngayon, hindi na po nagpapatuloy dahil hindi na si Jesus ang cornerstone. Amen? Because the foundation will determine the outcome of the structure. And same thing with the church. Ganon din sa marriage po ninyo. Marami pong nag-aaway or naghihiwalay sa panahon ngayon dahil hindi si Jesus ang nakapagitna. Ganon din yung buhay natin. Jesus should be your cornerstone. Amen. Narinig ko kanina si Prince, sabi niya, marami na daw ginagawa sa school. Sa mga estudyante, your identity is not hindi nasa school. Kung awardee ka man, that's good. Pero tatandaan ninyo, do not build your life upon your studies, upon your awards. The cornerstone of your life is what? Sino? Sino? Kaya laging mauuna si Lord bago yung lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi na iwan ninyo yung mga ginagawa ninyo, yung trabaho ninyo, hindi. Ang sinasabi ko, unahin nyo si Lord. The cornerstone is Jesus. Amen? Because Jesus used and fulfilled this powerful architecture metaphor. Because Jesus is the founder, the builder, and the sustainer of the church. Pag siya ang nagtatag, siya din po ang magbibuild. At the same time, siya din ang magsusustain. Amen? Palakpakan natin ng Lord. That's number 1. Number 2, the gates of hell will not prevail. Alam mo, dito ako na-excite. When you say the gates of hell, it is a metaphor for death and the powers of darkness.
signifying the forces of evil seen in spiritual opposition. Habang nabubuhay ka, laging may forces of evil na pipigil sa'yo. Sometimes, yung forces of evil na yon, gagamit ng tao. Amen? Meron ba kayong mga taong wala nang ginawa sa buhay mo kundi saktan ka? Gumawa ng hindi maganda sa'yo. Meron ba sa inyo yon? Alam mo kung minsan padala yun ng Totoo yan. Pero huwag ka dapat nagagalit sa tao, kundi it is the spirit behind. For the Bible says we are now in the battle. Hindi sa tao, kundi it's not against flesh and blood, but in the forces of evil who is operating in them. Amen? Kaya nga sabi niya, there is sin, there is spiritual opposition. So this phrase emphasizes that the church resiliency against evil. Dapat, ang church, kalaban dapat ito ng evil. Nakukuha niyo po ba? The church must be an enemy of evil. Kaya tayo nagsasama-sama dahil tayo mismo, we push back. We push back evil things. Amen? Amen po ba? Kasi kailangan po, kaya ginawa ng Lord ang church, kasi ito ang gagamitin ng Lord para i-push back ang forces of evil. Amen? Kaya hindi mahal natin ang makasalanan, pero hindi tayo nag-i-entertain ng kasalanan. We hate sin, we love the sinner. Kaya nga ayaw natin na masira ang tao sa kasalanan. Amen? So by saying the gates of hell will not prevail, Jesus promises that nothing or even death itself can conquer or destroy His church. Even the gates of hell shall not prevail. Kaya huwag kayo natatakot. Pakisabi sa katabi, huwag kang matakot. Kaya ang mananampalataya, hindi dapat puno ng takot yan. Even the gates of hell shall not prevail. Amen? This is a promise of eternal security and victory. And those who belong to Jesus have eternal life, and even the ultimate enemy death has been defeated through Christ's resurrection. Kaya sa 2 Timothy 1:10, sabi niya, ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggal niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya hindi tayo natatakot mamatay. Amen. Pero hindi ko sinasabing magpapakamatay ka. Ayaw ng Lord yon. Amen po ba? Amen. Amen. Ayaw ng Diyos na kunin natin ang buhay natin. Amen. Si Lord lang ang may karapatan para gawin yon. Amen po ba? Kaya sabihin mo, kung naiisip mo yan, huwag mong ituloy. Amen? Totoo yan. Ang tingin natin kung minsan ang solusyon, kunin yung buhay natin. Pero kung titignan mo, ang solusyon si Kristo. Amen? Lagi ko naiisip, gusto ko nang kunin yung buhay ko para matapos ng alin? Alam mo bang itutuloy mo yan sa kabilang buhay? Mas mahirap doon kasi eternal na yon. Amen? Andyan po ba kayo? So stop thinking na kukunin mo yung buhay mo. Because God gave you an eternal life. Not in hell, but in heaven. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? At ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng magandang balita. Kaya nga sinabi na, the gates of hell shall not prevail because of the gospel. We have the good news. We are saved by grace through faith. Amen? Amen po ba? Kaya meron tayong kapangyarihan. Pakisabi may kapangyarihan ng Diyos sa simbahan. O number 3, palakpakan natin ang Lord sa number 2. Number 3, indestructible nature of the church. In other words, the church cannot be destroyed. Yung building pwedeng masira. Yung building pwedeng pasukin ng tubig. Pero yung mga tao hindi pwedeng sirain ng diablo. Kaya nga ang church hindi nakabase sa building. Amen. The church cannot be destroyed. Jesus' statement is not just a promise of protection. It is an assurance of God's ultimate triumph. Pag tumayo ka sa sinabi ng Diyos na ito, kaya I always speak this. Lagi ko sinasabi, Jesus said, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail. Naniniwala ako doon. Amen? Throughout history, the church has faced persecution,
false teaching, eternal division, various attempts to undermine its existence. Laging may ginagamit si Satan para wasakin ang church. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga churches. And now, churches is going larger and larger and larger. Amen. Nakukuha niyo po ba? Alam mo, natutuwa nga ako, kagabi may napanood po ako. Alam niyo yung nagbabasking, yung kumakanta sa mall? Alam niyo po ba yon? Yung mga kumakanta sa mall, may mga Christian influencers na kumakanta sa mall. Right now, yung mall parang church. Grabe, ang daming tao, parang daan. Sabi nga nila, grabe, parang church na talaga. They are worshiping God sa mall. Amen. At hindi natin pinipilit yun, hindi natin na-advertise, pero doon mo makikita na nagsasama-sama ang mga tao para purihin ang Diyos because church is not bound by our physical buildings. Amen. Nakukuha niyo po ba? Because despite of these challenges, it has continued to grow and flourish because Jesus, because God, sabi niya, because it is upheld by Christ's power and not human strength. Kaya nga makikita mo na ang church lalago pag ang nakahawak ang Lord. Amen. Pero ang hirap pag ikaw lang nagsusustain. Amen. Amen ba yan? Bago po ako magpastor, sabi ko, parang ang hirap magpastor. And one thing, little did I know, ang realization na binigay ni Lord, mahirap pag sa sarili mong kalakasan. Pag sa'yo nakasentro. Pero kung gagawin mo yung totoong way ni Lord, if you have Christ's power in your life, magiging madali. Madali in a sense na hindi ko pag sinabing madali, hindi ibig sabihin na wala ka ng challenges. Madali in a sense that God is with you. Sinasamahan ka ng Diyos, linilinis ng Diyos yung daan. Kaya nagiging madali. Ang Lord ang nagdadala ng mga kaluluwa. Yes, you will do Bible study. Yes, you will do prayer gathering. Yes, you will do prayer. You will do visitation. Pero nagiging madali because God is ordaining things into your life. Kaya nga pag meron si Lord, if Christ's power is in your life, He will ordain things into your life. Amen. Pag sinabing ordain, sino po dito nasubukan na yung pagdating may pagkain na? Sino nasubukan? Yung dumating may pagkain na sa bahay. Alam niyo ba na ginagawa ni Lord yung kung minsan? Kailangan mo lang umuwi. Anong requirement para makakain? Umuwi ka. Alangan naman, di ba? Sinasabaw ata kayo, Lord, malamig ata. Para makakain ka, kailangan mo umuwi. Ibig sabihin, na-ordain na, nakalagay na doon. Si Lord, sa buhay natin, nagiging madali ang mga bagay-bagay. Habang lumalakad ka, nagtitiwala ka sa Kanya, naniniwala ka na yung kapangyarihan niya yung kumagana. Pag sinabing God will ordain, meaning pagdating mo doon, handa na. Kaya ang sabi ni Lord sa Deuteronomy 31:8, I will go before you. Meaning, nauna na ang Diyos. Yung simbahan, yung church, kaya sabi, the church cannot be destroyed kasi pinangako na ng Diyos na sabi niya, even the gates of hell, I will build my church and even the gates of hell. Sabi niya, do not be afraid or discouraged for the Lord will personally go ahead. Meaning, siya na yung mag-aayos. He will be with you. He will neither fail you or abandon you. Nauna na ang Diyos. Pakisabi, nauna na ang Diyos. Kaya sa atin, pag may gagawin tayo, pagkasama mo si Lord, pag naniniwala ka that Christ's power is in your life, naniniwala ka na talagang you are in one with God, He will ordain things for your life. Amen? Alam niyo po ba, hindi ko nga kayo, yung iba dito, hindi ko nga kilala dati. Amen ba? Hindi ko nga alam yung mga hugis at tabas ng ugali ninyo, yung mukha ninyo. Amen? Pero dito nagkatagpo-tagpo tayo. Si Lord ang nagdala sa inyo dito. Tama ba? Amen. Paano mo papatunayan na si Lord nagdala sa iyo dito? Hindi tayo magkakakilala. Hindi mo nga kilala si Lord eh. Negative ka nga kay Lord dati. Amen. Negosyo lang din church. Baam din kita. Diba? May mga wrong thinking pa nga tayo eh.
But the Lord spoke to you. Naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ang siyang kumakausap sa bawat isa. Amen? So this speaks to the spiritual resiliency of every believers who is part of this called out group. Meaning, tinawag tayo ng Diyos. Sa mga young adult ata, maganda ata itong pangalan ng natin. Hindi Keepers of Light young adult. Called out group, di ba? Pero parang pangit, no? Joke ko lang naman niya. Ayoko na ituloy yung nasa isip ko. Bakit ba ako napunta ron? Tinawag tayo, pakisabi tinawag ka. Kaya nga kung minsan, wag niyo iisipin na wala kayong kwenta sa Lord. Tinawag ka ni Lord eh. Ang tanong ko nga sino ako para tawagin ni Lord? Amen. Sino ka ba? Wala ka o meron sa church, magpapatuloy ang church. Amen. Kaya nga doon mo papasok yung grasya, doon papasok yung gratefulness, yung thankfulness natin sa Lord. Kasi, sino ba ako? Ano ba may tutulong ko dyan? Wala nga ako eh. Amen. Wala nga ako may tutulong dyan kung titignan mo. The skills and everything, wala. Pero tinawag ka ni Lord. Amen. Doon mo makikita na mahal tayo ni Lord dahil kahit wala ka, kung tingin mo, ano man tingin mo sa buhay mo, God called you. Amen. Tinawag tayo ni Joe ng Lord. Amen. Pakasabi, thank you Lord. Tinawag mo ako. Kaya, this church, the church will always survive and cannot be ruined by or beaten down by any power or time. Alam niyo po ba ng church na ito, ilang years na tayo? 39? Mas matanda sa akin. 35 na po ako nung this week. 4 years. Kaya dati, wala pa po ako, uma-attend na ako sa loob ng tiyan. 1987, tama ba? 39 years. Amen. Mas matanda pa to sa iba rito. Alam niyo ba, ang dami nang nangyari? Alam niyo po ba na ilang beses na po na-divide ang church na ito? Alam niyo bakit? May mga pastor na dumating na hinati ang church. Ito sasabihin ko sa inyo to. Para maintindihan ninyo. Para maalam niyo yung history nito. Pumasok yung pastor, nagbida-bida, kinausap yung mga member. After nun, hiniwalay yung mga member. Kaya kung may papasok dito na pastor, God forbid, huwag kayo mag-alala, hindi naman napapayagan yun eh. At magbida-bida, kakas out ko na lang siya. Ayoko bumalik ako sa dati, umalis ka rito. Amen? Pero bakit ko sinabi? Pero salamat sa Diyos, this church, hindi nasira ang church na ito. Nagpapatuloy ang church na ito dahil ang Diyos ang nagsimula. Amen? Sa totoo lang, minana na nga namin ito eh. Ang mga young people noon, mga magulang namin, sila Pastora Nida, sila tatay pa nila Pastor Bal. Ngayon, kami, tayo na. Di ba? Tatandaan nyo na, Ira. Di ba? Dati maliit ka lang. Amen. Si Maylin, hindi lumaki. Salamat sa Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ng Acts 5:38-39, therefore, in the present case, advise you, leave these men alone. Let them go. Para malaman niyo yung context. Ito si Paul, nangangaral sila sa panahon na to. So sila'y hinuli. Tapos sinabi, for if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it's from God, you will not be able to stop this man. Pag sa Diyos nagsimula, sino mang kalaban, sino mang Poncio Pilato dumating, sabi niya, you will find yourself fighting against God. Kaya buhay yung word sa Exodus 14:14 that the Lord will fight for you. Hindi nyo po nakukuha. Mga kapatid, it's not only the church, but if God is with you, the Lord will fight for you. Amen. Hindi mo man nakikita sa natural, but God is doing something into our life. Amen. Exodus 14:14, lagay mo, the Lord will fight for you.
Pag sa Diyos nagsimula, sabi niya, if it's from God, you will not able to stop this man. You will only find yourself fighting against God. The Lord will fight for you. You need only to be still. Be in prayer. Amen? Hindi mo kailangan puwersahin, hindi mo kailangan manira. Amen? Alam niyo ba, nangyari po yung kwento ko sa inyo, yung pastor na yon, hindi namin siniraan yon, hinayaan namin siya. Alam mo, nakakatuwa ngayon, hindi ko sinasabing nakakatuwa may nangyari sa kanya or ano pa man. Ang nakakatuwa ngayon, hindi natin pinansin yun, nagpatuloy tayo. But God, yung kinuha dati, dumodoble ngayon. Ito maganda, yung kinuha, yun yung mga sakit ng ulo eh. Salamat sa Diyos na palitan ng maayos. Pakisabi, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, maayos ka. Sige. Sabi ko nga, alam mo, kung ganun lang, kunin mo na lahat. Kung sakit lang din ako. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? The church cannot be destroyed. Pakisabi, the church cannot be destroyed. If it's God, if it's from God, I want to prophesy this into your life right now. Pag may sinimulan ng Diyos sa'yo, no man will able to stop. And you will only find yourself fighting against God. Kaya ang sabi niya sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry out into the completion until the day of Christ Jesus. Yung bagay na sinimulan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Walang bagay na pag ang Diyos na nagsimula, alam mo, ang Lord, He is a finisher. Hindi siya parang Pilipino na ningaskugon. Alam niyo ba yon? Ang Pilipino ningaskugon, magaling magsimula. Amen. Kaya tayo pa nagsimula na tayo manampalataya sa Panginoon, parang awa niyo na, wag lang puro simula. Amen. Magkasubukan man, maghirap ka man, yumaman ka man, magpatuloy ka sa Panginoon. Ay sabi niya, being confident of His that He who began a good work in you will carry out. Kaya pag may sinimulan ang Lord, mas lalo na sa spiritual, ipagpatuloy ninyo. Amen? Sa mga keepers of light, sa mga kabataan dito, I'm encouraging you, magpatuloy kayo. Sa buhay ninyo, maraming darating. May mga distraction. May mga lalaki manliligaw sa inyo. Sa mga lalaki, may mga babae manliligaw sa inyo. Doon, mag-feeling gwapo ka kahit papano. But what I am saying is this. Ang kaaway, laging magpapadala yan ng distraction. Pero ang sabi ng Lord, He who began a good work in you will finish it. Simulan mo. May sinimulan na si Lord. Ang pagpapatuloy nasa iyo. Ang pananampalataya nasa iyo. Sinimulan na ni Lord Tumayo ka. Manampalataya ka. Be in the church. And which brings me to number 4. The church is a people and not a place. Amen? The church is a people and not a place. So believers are the body of Christ, meaning the church moves where the people go rather than staying in a single location. So kung saan man tayo pumunta, we can do church. Magkape man tayo, we can do church. Sa bahay ni man, we can do church. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, sabi niya din sa Matthew 18:20, For 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Meaning gathering of believers. Amen? Kung may 2, 3 na nagsama-sama, kasama nila ako. Kaya wala sa bilang. Hindi kailangan 70, 80, 100 para magkaroon ng church. 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. Amen? Dahil kung mag-isa mo, that's what you call fellowship with the Lord. Ang hirap naman kausapin mo sarili mo, di ba? Ano, okay ka pa ba? Hindi na. Pa-check up ka na pag gano'n. Pag mag-isa mo at kausap mo si Lord, tawag doon, you are fellowshipping with the Lord. Pag naging 2 na kayo, you are fellowshipping, you are doing church. 2 or 3 gathered
in my name. Tatandaan ninyo, ang sentro ng gathering si Lord. Kasi pwede pa rin kayo mag-gather, pero chismis naman. Ay, sis, kita. Painit-init na to. Amen? In my name. Pagkasabi, in my name. Yan ang sabi ni Lord. So yung Bible study, fellowship, Bible gathering, night of worship, lahat ng yun pwede natin dalhin sa lahat kung saan. Kaya nga di ba pag nag-anniversary tayo, umaalis tayo dito sa church? Amen? Kasi yung church hindi yung building, kundi yung tao. Amen? So the church as described by Jesus is the fundamentally community of people bound together by faith. Not a specific location or denomination. So nasa pananampalataya. Kaya nga in 1 Corinthians 12:27, sabi niya, now you are the body of Christ. Each of you is part of it. Katawan daw tayo ni Kristo. Kaya kung may masakit, alam mo pag buong katawan yan, ang head si Jesus lagi. Yung katawan, pag may masakit, ramdam ng lahat. Tama ba? Kasi ang church ginawa yan to carry our burden. Amen? Nakukuha niyo po ba yan? Ephesians 11:13, sabi niya, this will continue until we come such unity in our faith, in the knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. So people of God should continue in faith. Kailangan magpatuloy tayo sa faith. Pagkasabi magpatuloy sa faith. And we need to have unity in faith. Yung pagkakaisa natin. Alam niyo ba pag nagkakaisa tayo sa pananampalataya, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa gagawin ng Diyos, mas nagiging makapangyarihan. That's why we invite you in prayer, in gatherings, dahil mas makapangyarihan pag tayo nagsasama-sama. So grow in the knowledge of Jesus and mature. Ang goal mo, pag tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, una magpatuloy ka sa pananampalataya. Pangalawa, makipag-isa ka sa pananampalataya. Amen. Walang Kristiyano na hindi, yung faith ko lang kay Lord lang talaga. Hindi, kailangan mo ng kasama. Amen. And grow in the knowledge of Jesus. At magagawa mo lamang yon pagkasama natin yung community, yung mga brothers and sisters natin in Christ, and mature. Kasi hindi tayo magmamature ng walang community. Paano ipapractice yon? How can you love your neighbor? Nang ikaw lang. Di okay na po, mahal ko naman sarili ko. How can you practice love thy neighbor kung wala kang community? Kaya nga, no Christian is an island. Ay no, tingnan mo, baliktad na. Basta ganon, wala nag-iisa. Bayan, sinabaw na rin ako. Ang init kasi. Amen? Walang nag-iisang Kristiyano. Amen ba? Kaya hindi dapat ina-isolate yung sarili nyo. Hindi, matatag yung faith ko. Dito lang talaga ako. Kay Lord lang. Hindi. You need community. Pakisabi, you need community. Ikaw ba, pastor, kailangan mo? Oo naman. Amen? Alam niyo ba yung mga time na ayokong mag-preach. Tapos naalala ko, ako palang pipreach. Ang nagpapalakas sa akin, kayo. May mga tao, may mga kaluluwa na kailangan marinig ang salita ng Diyos. Amen? So I need community. Dahil pag naalala ko yung mga mukha ninyo, ba't kayo tumatawa? Naalala ko na merong pinagkatiwala ng Diyos, meron akong kapwa mananampalataya na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Na hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya sa buong linggo, pero baka ito na lang yung sumasabit sa kanya sa linggong ito. Pag hindi siya nakakinig, baka ayaw na niya. Sometimes we need to understand that we need the community. Pakisabi community. Amen? Kaya sabi niya 2 Peter 3:18, but continue to grow. Pakisabi continue to grow. In the grace of the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kailangan ang goal mag-grow. Hindi lang in-accept si Jesus your Lord and Savior. So those who believe in Jesus need to grow. Because the church is not a place or a building, but the people. Alam nyo, kahit dumami man po tayo, lumuwang yung building pag hindi nag-mature ang mga tao, baliwala. Walang kwenta yung ginagawa natin pag ganun. Kasi ang goal, mature. Amen? Amen ba?
Hindi ko kayo pinapagalitan. Sinasabi ko lang. Amen. Tatandaan ninyo, ang maturity is not based on, sa edad. It's not based on age. It is based on the maturity in your spirit, soul, and body. Pwede ka mag-mature sa pangangatawan mo, pero pag sa isip hindi nag-mature, delikado yon. Amen? Maraming tumanda, paurong. Tama. Pakisabi, wala na dito yon. Lakasan nyo, wala na dito yon. Parang iba umaamin, parang ako yon. Hindi. Maturity is not based on number, but it's based how you live. Amen. How you face God. How you serve God. Amen. So that's number 4. Number 5, last. Palakpakan natin ang Lord. The purpose of the church. So the church mission is to be light of the world, sharing the gospel, discipling believers, and living out the teachings of Christ. Kailangan maging liwanag tayo. We share the gospel and disciple the believers in living out teaching of Christ. Kaya sabi ng Matthew 5:14-16, you are the light of the world, like a city on the hilltop that cannot be hidden. And no one lights a lamp, then puts under a basket instead. A lamp is placed on stand. Meaning, dapat sa nakikita. Yung liwanag mo, hindi mo dapat tinatago. Amen. Nasubukan nyo na mag-flashlight, tapos tinago mo naman. Ano ka, bata? Di ba ganun tayo pag bata tayo, gusto mo sa madilim? Pero ang gusto niya, dapat sa nakikita. Amen. Pakisabi nakikita. Alam niyo po ba, na ilalagay kayo ni Lord kung saan kayo mag-ista out? Para makita yung liwanag ni Lord sa buhay mo. Nakukuha niyo po? Ilalagay ni Lord tayo mga Kristiyano kung saan tayo mag-stand out. Kaya magkakaiba kung saan niya tayo linalagay. Pwede kanya ilagay sa gobyerno, sa private, sa school, saan pa man, para makita yung liwanag ni Lord. That's why if God is promoting your life, hindi lang para sa iyo yan, kundi it is to glorify God. Kaya sabi niya, where it gives light to everyone in the house. Kaya sabi niya sa verse 16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Kaya pag pinopromote ka ng Lord, hindi lang para sa iyo yan. It is for you to glorify God. Amen? Kaya habang umaangat tayo, mas lalo tayo nagpapakumbaba. Habang umaangat tayo, mas lalo natin pinapakita yung liwanag ni Lord. Yung ugaling maganda. Amen? Kaya sabi sa Ephesians 5:8, sabi niya, for you once full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. Tayo pong simbahan, we should be the conduit of light, meaning tayo yung daluyan ng liwanag. Amen. Nakikita, marami kang maa-attract na mga tao na mananampalataya sa Panginoon kasi nakikita sa iyo. We will be a conduit of light. Amen. Light. Daluyan ng liwanag. Dahil alam niyo, ang isang liwanag, makakatulong yan. Tama. Pag nag-brown out, kahit anong ilaw, makakatulong yan. Ilaw ng cellphone mo, ilaw ng ano pa man yan. Amen. Pero alam niyo, kung mas marami, mas magliliwanag. Kaya sabi niya, live as people of light. The mission of the church, the purpose of the church, lahat tayo magliwanag. Hindi lang si pastor. Alam niyo bakit nangyayari na parang nagiging personality ng ang churches? Kasi kung minsan ang tingin natin ang liwanag lang yung pastor, ang liwanag lang yung mga leader, hindi. Lahat dapat nagliliwanag. Ang sabi ng Bible, live as people of light. Pag nakita lahat sa atin, maniwala kayo, magmumultiply yung light. Amen. Sino dito nabibless pag nakakakita ka ng Kristiyanong nagliliwanag yung buhay niya? Nakikita mo yung glory ni Lord. Nakikita mo yung pag-uugali ni Lord. Amen. Alam mo, pag nakikita mo yung, kaya mo nakikita kasi duplicate mo. Amen. Amen po. Kaya ang sabi ng John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world if you follow me. You won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life.
So yung liwanag na dala-dala natin, it is for us para ipakita. Kasi maraming tao ngayon hindi kilala ang Diyos. Maraming tao ngayon nabubuhay nang walang direksyon sa buhay. Kaya sabi niya, you have the light that leads to life. Ano ba yung word na life? Meaning, eternal life, prosperous life, abundant life, amen? Godly life. Madaming ibig sabihin yan. It leads to life. Amen? Kasi yung buhay, patuloy yan na pwede ka nabubuhay pero parang wala lang. You're just merely existing. Nasubukan niyo po ba yun? Babangon ka sa umaga, parang wala kang kagalak-galak. Parang walang kwento yung buhay mo. Nasubukan niyo po ba yun? Magsabi ng amen. Huwag na kayo mahiya. Kita naman. Lahat tayo nararanasan yon. Pero ang sabi ni Lord, you will have the light that leads to life. A life that is abundant. Kaya ang sabi ng John 10:10, I have come that they may have an abundant, a rich and satisfying life. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. So Jesus is the source of light. Pakisabi, Jesus is the source of light. Jesus' declaration is a call for His follower to active participants of His mission. Mga kapatid, naging mananampalataya ka dahil may mission tayo. Hindi ka nandito para umupo, hindi ka nandito para magtaas lang ng kamay. We have a mission. Pakisabi, we have a mission. Kaya ang sabi ng Ephesians 4:11-12, now these are the gifts of Christ gave to the church. Bakit niya tayo binigyan ng regalo? Bakit binigay ng Lord itong mga regalong ito? Makikita natin mamaya. Sabi niya, the apostles, sino yung regalo? The apostles, prophets, evangelists, the pastors, and the teachers. In verse 12, sabi niya, and their responsibility is to equip God's people to do His work. Meaning, may gagawin ka. Amen. Pakisabi sa katabi, may gagawin ka. Kaya alam nyo, huwag nyo isipin na lagi kayo nakaupo dyan. May gagawin ka. Amen. And sabi niya, and build up the church, and which is the body of Christ. Kailangan maturuan ng mga tao. Amen. So a church should be well-equipped in growing. Kaya alam nyo, hindi mag-grow ang church kung hindi nakikinig ng salita ng Diyos sa mga tao. Tingnan nyo po yung sabi sa Hebrews 10:24. Kaya huwag kayong liliban sa gawain ng Diyos. Pwede ba ako makiusap sa inyo? Huwag kayong liliban sa gawain ng Diyos. Kasi dito tinuturuan tayo ng Panginoon. Tingnan niyo yung 24, sabi niya, read with me. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Diyan muna tayo. Ang church, nag-iisip ng mga programa, yung leaders, ang pastor, nananalangin kung anong mensahe, ang worship team, they're praying kung anong ipapaawit na makakabless sa mga tao. We think of the ways to motivate. These are the leaders of this church, the pastors and the ministers. Kaya nakakalungkot pag tinitaken for granted ng ibang tao. Pero alam niyo po ba lahat na napapakinggan niyo dito sa harapan, lahat na nakikita niyo dito sa harapan, nag-i-include dun yung sacrifice, yung love, yung prayer, yung devotion. So yung mga gawain ng women's, ng kingsmen, ng keepers of light, ano pa man yung night of worship, ginagawa natin yan to edify people, to equip people. Hindi para magpabida, hindi para magkaroon ng gathering lang. No, ginagawa ito because it is an act of love. Kasi pag tinanggal mo lahat ng yun, saan tayo dadalhin? Amen ba? Kaya hindi lang siya Sunday service. Pag tinanggal mo ang Sunday service, saan tayo dadalhin? And another, sabi, think of the ways, meaning madami. Hindi ways. Amen? To motivate one another. Kaya kung minsan, pag may mga kinakamusta po ako sa inyo, I'm encouraging them na magpatuloy tayo sa Panginoon. You know why? It is an act of love.
Kasi walang masaya pag may nawala sa inyo. Pakinggan niyo po ito. Lahat kayo, pananagutan namin sa Panginoon. Uulitin ko. Bakit kami nangangamusta? Bakit namin kayo nagpapanalangin? Bakit kami nagka-counsel? Lahat kayo pananagutan namin sa Panginoon. Tingin niyo ba madali maging pastor? Pagdating mo sa langit, pananagutan mo lahat ng kaluluwa. You will put into higher standard. Nasa James yun. Kaya sabi niya, hindi lahat dapat nagtuturo. So, we will be, tatanungin tayo kami ni Lord eh. Imagine mo, harap kami kay Lord. Bakit si Frank, kamusta siya? Ewan ko Lord eh. Baala siya. Hindi sagot yun sa Lord. Si brother ganito. Alam nyo, kaya ko kinikwento po sa inyo to, so you can understand the burden of being a pastor. Nangingitian man tayo, but I know in my heart, in my mind, in my soul, in my spirit, na pananagutan kita sa Panginoon. Kaya kung gusto niyo pong managot sa Lord, palit na lang tayo. Madami-dami kayo. Kaya huwag kayong magagalit sa amin if we counsel you, if we tell the truth, if we equip you, if we say harsh words sometimes, o yung matutulis, diba? Kasi pananagutan namin kayo sa Panginoon. Kaya kung minsan, pag nag-i-evangelist kami, naku, dagdag na naman ito. Pero alam mo, I just say to the Lord, Lord, bahala ka na. This is your people. Let us think of the ways to motivate one another acts of love and good works. Kaya kailangan niyo po kaming tulungan. Dahil ang church, hindi lamang po ang leaders. Hindi lamang po ang pastor. Hindi lamang kundi lahat. Anong sabi kanina? The church is the people. The church is magsalita kayo. The church is the people. Yung people na pipi na ata. Ulitin, the church is the Amen. Kaya sabi, balik mo nga doon sa 12. The responsibility is to equip God's people. Responsibilidad namin ang equip kayo. Kumbaga, halika nga dito, Frank. Halika. Huwag mo isama yung bag mo. Baka may lamang milyon. Kumbaga, eto ang church. Responsibilidad namin para bigyan kayo ng damit. In the spiritual sense, breastplate, yung sabi doon sa Ephesians, responsibilidad namin na damitan kayo ng mga spiritual na bagay. Sabi niya, to do His work. Kaya nga ang goal natin, pag marunong ka na, magtrabaho ka para sa Panginoon. Amen. Gumawa ka para sa Panginoon. And to build up the church. Amen. Kaya ang bawat buhay na isang ganito, ako natutuwa ko, ito isang katuwa ko bilang isang lingkod. Pag may nakita ako nag-grow na sa Panginoon, naglilingkod na sa Panginoon, nagsusurrender na sa Panginoon, because that's our job, that's our responsibility. You know what grieves us? Pag isang tao patuloy sa kasalanan. We don't condemn them, but we pray for them. Amen. Salamat, Frank. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Frank. So, ang purpose is to equip. Naintindihan niyo po ba kami? Hindi ko po ito sinasabi para konsensyahin kayo or ano pa man. Pinapaliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo. Bakit kung minsan, lagi namin kayo kinakamusta? Bakit kung minsan, kinakamusta ka namin? Amen? Kasi may narinig ako one time, sabi niya, or should I say, may narinig ako ng mga kwento, ayaw doon ng mga ibang member na kinakamusta sila. Paano pala yun? Diba? Be honest. Kaya pag kinakamusta namin kayo, be honest, huwag mo sabing okay ka lang. Kung hindi ka okay, sabi mo hindi ka okay. Amen. Paano namin ma-address yung, di ba? Mamaya, managinip pa ako. Sabi ni Lord, hindi okay yon. Amen. Padaliin nyo yung trabaho ng pastor. Amen. Amen po ba?
Maging regalo nyo na po sa akin ngayon, 35 years old na ako, huwag nyo nang pataasin itong ano ko, ha? Hairline ko, mataas na to eh. Padaliin. Anong verse yun? Yung sabi niya na, huwag nating pabigatin yung trabaho ng pastor, ng mga taong, pakihanap may pastora. But, in our conclusion, Jesus promised to build His church. Dito na lang po ako kumakapit. Na si Lord ang nagbibuild ng church niya. It is a declaration of His unwavering commitment to His people. So God is committed to us, so let us also be committed to Him. It is a two-way communication. Be committed to God. God is committed to us, so let us be committed to Him. The church is not defined by earthly names or boundaries. Tayo, pag may kasama tayo ibang bananampalataya, hindi natin sasabihin, taga-ADCC ako. Parang kumbaga, close mo na yung barrier. No. Yeah, I'm from this church. But you are my brother and sister in Christ. Hindi natin sinasarado yung pintuan. But by the people, Jesus has called out darkness into His marvelous light. And the church is a living and spiritual entity that God's design cannot be overcome by evil or death. Yan ang nakakatuwa. Ang church, hindi lang panglupa, panglangit. That's why sabi niya, those who believe in Him should not perish but have everlasting life. And this truth offers believers assurance, strength, and sense of purpose, knowing that they are part of something eternal. Kabilang ka sa isang bagay na hindi lang panglupa, kundi hanggang panghabang buhay. Uulitin ko, kabilang tayo ng hindi lang panglupa, kundi panghabang buhay. Yung pinagtatrabahuhan natin, mga kapatid, hindi lang panglupa, kundi panghabang buhay. That comforts me dahil kayo makikita ko sa langit. Kayo makakasama ko sa langit. Kaya yung pinaghihirapan natin dito sa lupa, hindi lang panglupa, panglangit. Amen. Nakukuha niyo po ba? Doon pwede magkakapit bahay tayo. Ay alam mo, pag nasa langit na tayo, alam ko mabuti na tayong lahat. Kaya kahit magkakapit bahay tayo, wala nang chismisan. Binago na tayo ni Lord. Nasa langit ka na, grabe ka naman, baka sipain ka pa doon. Amen. We are part of something eternal that Jesus Himself is building and sustaining. That's why this is my message for the church. Ephesians 4:15-16. Instead, we will speak the truth in love. Tatandaan ninyo, when we speak with love. Dahil pag sinabi mo ang katotohanan ng walang pagmamahal, it is harsh. Nakakausap na kayo ng taong diretsyo? Ay, ayoko kasi ng taong plastic. Walang love. Kahit anong sabihin niya sa'yo, nakakasakit kasi walang love. Alam mo, kailangan ang katotohanan kasama niya may pagmamahal. Growing in every way, spirit, soul, and body, and more like Christ. Who is what? Who is the head of the body and the church. Kaya ang nagpapagalaw pa rin sa atin, si Lord. Kung hindi sinabi ni Lord sa salita niya, huwag nating gawin. Kahit ginagawa na ng mundo, hindi gagawin ng church. Because our head is Christ. In verse 16, and He makes the whole body fit together perfectly. Ang goal ni Lord for the church is perfection. He wants to perfect the church. At paano mangyari yon? As each part does its own special work. Next week, God willing, ang ipapaliwanag ko sa inyo is the gift of the Spirit. Dahil tayo,
may mga regalo tayo na kailangan nating gamitin para sa kalooban ng Diyos. Amen? Did you know that I am blessed pag nakikita ko yung mga gift ninyo? May mga tao dito may gift sa drafting, sa design. Yung iba may gift sa pag-awit, sa pananalangin. Magkakaiba. May gift of giving, may gift of patience, encouragement. Magkakaiba yan. Pero sabi niya, each one part does its own special work. Meaning, may kanya-kanya tayong gagalawan. Hindi lahat tayo magiging pastor. Hindi lahat tayo magpapaawit. Hindi lahat tayo magiging admin. Hindi lahat tayo magiging musician. Kundi lahat tayo may kanya-kanyang gagalawan. Amen. Kaya yung regalo mo na yun, ipagamit mo sa Diyos. Huwag mo ipagamit sa mundo. Ang nakakatawa kung minsan, grabe nyo ipagamit yung mga gift ninyo sa eskwelahan, sa boss ninyo, sa trabaho, sa negosyo, lahat pinapagamit ninyo. Pero sa Diyos, hayaan mo nang huwag nilang alam to. Each part does its own special work. And para saan? Basa. And it helps. Kaya pag pinagdamot mo yung regalo mo, pinagdaramutan mo yung kapwa mo Kristiyano. Uulitin ko. Pag pinagdamot mo yung regalo na binigay ng Diyos sa'yo, pinagdadamutan mo ang kapwa mo Kristiyano. Kasi iyan ang gagamitin ni Lord para lumago ang church. Amen. Amen ba? Kaya pag may sinabing may paglilingkod, paggamit ninyo yung mga regalo ninyo. And sabi niya, so that the whole body is healthy, growing, and full of love. Kayo po ba gusto ninyo yung katawan ninyo is healthy, growing, and full of love? Kung gusto ninyo ganun yung katawan ninyo, ganun ang anak ninyo, ganun din po ang gusto ng Diyos sa tahanan niya. It is healthy, growing, and full of love. So ang simbahan, ang bawat Christian ang gusto ng Lord, healthy, growing, and full of love. Dahil pag nangyari yon, doon makakikita ang kapangyarihan ng Diyos. The Lord Jesus desires the church to be healthy, growing, and full of love. And we can do this by acknowledging and upholding the truth that the Lord Jesus Christ is the head of the church. And He is the one who established it. And it will never fail, for God is with us. Shall we all stand? Thank you, Lord. Kaya tayo may mga regalo. Anong ba lahat tayo may mga regalo, Panginoon? God willing, God permits, i-share ko po sa inyo yung gifts so you know how can you operate to the gifts of the Spirit. Kasi may regalo po sa atin. But one thing I always say, paano mo malalaman yung gift mo? Kung saan ka nandun, nandun yung gift mo. Before, I always admire people who speak the truth. I always admire people na may care sa tao. And by the time that God called me, doon ko naintindihan that's the pastoral heart. Kasi hindi ka pwede maging pastor na wala kang puso para sa tao. Amen? Hindi mo tinitignan yung tao as peso sign. Amen? Kasi pag tinignan mo ang tao bilang peso sign, wala. Kasi sa totoo lang, in pastoral ministry, wala namang pera dito eh. Sakit ng ulo, madami. Pero ba't ko sinasabi sa inyo ng mga kapatid? Kasi ang church, nagiging madali. Pag yung buong community nagtutulong-tulong. Ang church, nagiging madali kung lahat ng regalo pinapagamit sa Panginoon. Amen? At tatandaan ninyo that our foundation is Christ. I want us to worship to the Lord.